Kapag nagiging karaniwan ng mga paratang na blood libel, hindi na dapat magtaka kung bakit kumakalat ang antisemitismo. Ayon sa ilang podcaster at malaking bahagi ng establishmentong pampulitika ng Amerika, sinisisi ang Israel at mga Hudyo sa pagdadala ng Amerika sa digmaan at henosidyo. Ang mga kasinungalingang ito ay nagiging bahagi at tema ng popular na kultura nang hindi na kinukwestiyon. Marami pa ring Hudyo ang naniniwalang kung magkakasundo ang lahat, pwedeng humupa ang pagtaas ng antisemitismo matapos ang Oktubre 7. Ngayon, sa Think Twice, susuriin natin ang malaliman ng mga pinagmumulan ng tumataas na galit sa mga Hudyo upang tanungin kung bakit maraming tao na nagsasabing gusto nilang gumawa ng aksyon tungkol dito. Pati na rin ang mga organisasyong may tungkuling ipagtanggol ang mga Hudyo ay nabibigo. Kamusta? Welcome sa Think Twice! Dahil laganap ang antisemitismo sa kaliwa at kanan, dapat tigilan na ng mga Hudyo ang pagpapaliwanag sa mga napopot sa mga Hudyo kung bakit mali sila. Karaniwan na ang pagkiling laban sa mga Hudyo sa kaliwa na tinatago bilang pagpuna sa Israel o pagtutol sa Sionismo. Halos nakuha na ng mga progresibo ang sistema ng edukasyon mula K-12 hanggang kolehiyo, kaya't naipalaganap ang mapanirang teoryang kaliwa tungkol sa lahi na naglalagay sa mga Hudyo at Israeli bilang mga puting mapaniil. Ganon din katibay ang kanilang hawak sa popular na kultura. Samantala, patuloy pumupuna ang mga anti-Zionistang Hudyo sa nalilitong komunidad ng mga Hudyo mula sa mga pangunahing liberal na media outlet na nagnormalisa ng pagtaas ng antisemitismo matapos ang Oktubre 7. Kasabay nito, may mainay na minorya mula sa dulong kanan na nagkakalat ng paninira, kasinungalingan at mga teorya ng sabuatan para siraan ng iba. Hindi lang Israel at punong ministro nito, kundi pati lahat ng taga-suporta ng Estadong Hudyo, Hudyo man o Kristiyano. Gayunpaman, magulo pa rin ang reaksyon ng karamihan sa organisadong komunidad ng mga Hudyo at hindi epektibo kung hindi man nakakasama ang kanilang mga pagsisikap laban sa mga trend na ito. Paano dapat tumugon ng mga Hudyo at kaalyado nila sa krisis na ito? Paano nila mababawi ang akademya at kontrol sa mga paaralan? At paano mabubuo muli ang kahit anong uri ng bipartisan na pagkakaisa laban sa antisemitismo at pabor sa Israel sa ganitong mga kalagayan? Si Nihalekt, isang nangungunang edukador na Hudyo, ay nagsisikap baguhin ang sitwasyong ito at ikinagagalak naming makasama siya ngayon. Ipinanganak si Nihalek sa Soviet Union at lumipat sa Amerika noong 1989 kasama ang pamilya niya. Isa siyang iskolar at guro na dalubhasa sa kasaysayan ng mga Hudyo, panitikang Ruso at makabagong antisemitismo. Nakuha niya ang PhD sa USCLA na nakatuon sa pagsupil ng Soviet sa alaala ng Holocaust at pagkakakilanlan ng mga Hudyo. Isa siya sa mga nagtatag ng Stop Anti-Zionism Initiative at host ng podcast na Don't Know Much About. Nakapagsulat na siya tungkol sa anti-Sionismo sa JNS, Jewish Journal, Tablet Magazine, The Wall Street Journal, at New York Post. Nihalekt, maligayang pagdating sa Think Twice. Maraming salamat. Masaya at ikinararangal kong makasama kayo ngayon. Salamat din sa paglalaan ng oras para makasama kami ngayon. Gusto kong tanungin, ano sa tingin mo ang pinakaimportanteng hindi naunawaan ng karamihan sa mundong Hudyo tungkol sa pagtaas ng antisemitismo matapos ang Oktubre 7? Marami ba sa atin, lalo na sa mga leader ng organisasyon ng mga Hudyo, ang nananatili pa rin sa lumang pag-iisip na tinitingnan ng puot sa mga Hudyo bilang isang bagay na malalampasan lang sa pamamagitan ng mas mahusay na ugnayan sa komunidad o mas maraming interfaith dialogue, sa halip na harapin ang mga ideya sa likod ng mga kilusan, sa kaliwa at kanan na siyang dinedemonyo ang mga Hudyo? Tama, magandang tanong yan. Hayaan mong bumalik muna ako ng kaunti at sabihin na hindi ito, kahit na totoo na napakalaki ng pagtaas ng anti-Sionismo pagkatapos ng Oktubre 7, hindi lang ito kwento ng Oktubre 7 o Oktubre 8. Sa sarili kong pananaliksik, sa sarili kong pagsusulat, tinitingnan ko ang pagdami ng anti-Semitismo simula talaga noong taong 2000, 2001 at dumating ito sa anyo ng anti-Zionism. At ang dahilan kung bakit itinakda ko yon sa simula ng dekada 2000 ay dahil may tatlong mahahalagang pangyayari sa mundo noon. Ang Durban Conference, 9/11,
at ang ikalawang intifada. At talagang nagbigay sila ng perpektong pagkakataon, isang katalista para maipasok sa kanluran ang isang ideolohiya na talagang hinubog at binuo ng mga Soviet. Sa kasamaang palad, hindi handa o sapat ang kaalaman ng komunidad ng mga Hudyo para maintindihan kung ano ang anti-Zionism. Hanggang ngayon, wala pa ring organisasyon ng mga Hudyo kahit na malalaking matagal ng organisasyon na nagsasagawa ng isang buong kampanya laban sa anti-Zionism. Ang anti-Zionism ang pinakadelikadong anyo ng pagkamuhi sa mga Hudyo ngayon. Sa sarili kong pananaliksik, gaya ng lagi kong sinasabi, kapag tinitingnan ko kung paano tumutugon ang mga organisasyong Hudyo sa anti-Zionism, kadalasan sa pinakamaganda, sinasabi lang nila na ang anti-Zionism ay maaaring lumagpas at maging anti-Semitismo kapag dinidemonize nito ang Israel. Iyan ang ibig sabihin ng anti-Zionism. Isa itong proyektong paninira. Iyan ang anti-Zionism. Kaya ang komunidad ng mga Hudyo at mga legacy na organisasyon natin, hindi ito tungkol sa Oktubre 7. Sa totoo lang, nitong huling 2 dekada, kung hindi man mas matagal pa, ay hindi handa, ayaw at nananatili, gaya ng sinabi mo, sa isang pananaw na hindi naghahanda sa kanila para harapin ang ganitong ideological na banta. Ideological na pagkontrol ito sa ating mga institusyon. Salamat sa pakikinig sa Think Twice. Kung nakikinig ka man sa amin sa alinmang podcast platform o nanonood ng live sa Facebook o X o sa JNS YouTube channel, paki-like at mag-subscribe sa JNS. I-click ang kampana para sa mga abiso at bigyan kami ng magagandang review. Bukod sa Think Twice, may Jonathan Tobin Daily Podcast din, kung saan nagbabahagi ako ng balita at pagsusuri sa mahahalagang isyu ngayon. Makikita ang daily show sa Jonathan Tobin Daily sa JNS Channel, saan mga podcast platform. Balik na tayo sa programa ngayon. Magandang punto mo dyan. Maliban na maglaan ng sobrang oras sa pakikipag-debate sa mga anti-Zionist at sa mga bumabatikos sa Israel. Ibig ko sabihin, marami talagang tao na nag-aalala tungkol sa pagpapabulaan sa kanila at interesado rin silang makipag-debate sa kanila. Dapat ba nating gawin yon kahit na mahalagang itama ang mga maling impormasyon? Tingnan mo, 2 ang pananaw ko dito. Naniniwala ako na laging mahalaga ang katotohanan at tayo mga tao ay dapat laging magsika para sa katotohanan at pabulaanan ang mga kasinungalingan. Pero ang naintindihan ko sa anti-Zionism at pag-aaral nito ay dahil galing ito sa estadong puno ng propaganda, ito ay hindi lang maling impormasyon, kundi sadyang disinformasyon. Tama ba? Kaya hindi mo kayang iwasto ang paninirang puri ng anti-Zionist. Narito ang halimbawa mula sa sinaunang panahon ng pagkamuhi sa mga Hudyo, ang blood libel. Para sa mga nakikinig, mabilis lang. Ang blood libel ay ang paniniwala na ginagamit ng mga Hudyo ang dugo ng Kristiyano sa pagluluto ng matsa at sila'y uhaw sa dugo. Walang dahilan para pagtalunan ng isang paratang ng blood libel dahil ito ay isang ideyang puno ng sabwatan. Sa totoo lang, totoo kaya walang dapat pagtalunan. Wala pa tayong sapat na historical na distansya mula sa panahong medieval ng blood libel para masabi nating yon ay blood libel. Hindi ko na nga ito itatama ni tatratuhing maling impormasyon. Naiintindihan natin itong disinformasyon. Gawin din ito sa mga paratang at paninirang puri ng mga anti-Zionist. Gumagana sila na halos kapareho ng paratang ng blood libel, ng paratang ng deicide, at malaki ang epekto nila. Ang dahilan kung bakit matagumpay ang mga paninirang puri ay dahil may kaunting katotohanan na pinagmumulan nito at pagkatapos ay binabaluktot. Kung isipin halimbawa ang paratang na pinatay si Kristo, si Judas naman ang nagtaksil kay Kristo. Kaya mong ipasa o iugnay ito sa buong lahing Hudyo, hindi ba? Kaya naman halimbawa, ang paratang ng genocide, ang paninirang genocide na yon, ay napakahirap at talagang mahirap pabulaanan. Dahil, tingnan mo, kung titingnan mo ang kamakailang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas, mas maraming tao ang namatay sa Gaza. Kaya mang ipasa ang paratang na yon. Nagtatrabaho ako sa mga paaralan at sa edukasyon at madalas kong tanungin ang mga estudyante, ano ang genocide? Iniisip ng mga tao na maraming tao ang pinapatay. Makalulusot ka dyan, kaya walang dahilan makipag-debate sa mga anti-Zionista. Tulad ng sabi ko, 2 ang pananaw ko. Talagang naniniwala ako na mahalaga ang katotohanan at hindi natin dapat isantabi yon. Alam mo,
na dapat tayong magsikap na sabihin ang totoo. Kasabay nito, dapat mong maintindihan na ang paninirang puri ay hindi tumutugon sa pagwawasto o tamang impormasyon. Saan sila tumutugon? Sa mga hangganan. Gaya ng sa blood libel, pangalanan at magtakda ng hangganan. Oh, interesante yan. Interesante ang paraan ng pagtingin mo dyan. Sa tingin ko, halos hindi mapigilan ng karamihan, lalo na ng mga Hudyo na nagmamalasakit sa Israel, ang tukso na pabulaanan, halimbawa, ang kasinungalingan tungkol sa genocide. At gayon pa man, parang wala rin namang patutunguhan. Hindi mo naman mapapaniwala ang mga tulad din na Dave Smith o Hassan Powell. Oh, Hassan Pikachu, alam mo na mali sila. Dahil ang posisyon nila ay hindi nakabase sa rason o katotohanan. At gayon pa man, alam mo, at tiyak na ito rin ang reaksyon ng marami sa ating mga mambabasa, tagapakinig at manonood sa JNS na parang kailangan nating sagutin ito. Alam mo, bigyan mo kami ng bala para makalaban kami. Kaya, alam mo, paano natin ito harapin? Alam mo, anong kalkulasyon dyan pagdating sa paghawak ng problemang iyon? Sige, sasabihin ko ito sa'yo. Dumating si Dreyfus sa paglilitis na dala ang mga katotohanan at ebidensya. Dumating siya sa paglilitis na nasa panig niya ang lahat ng katotohanan. Hawak niya lahat ng ebidensya, pero desidido na ang korte. Huwad ang paglilitis na ito. Alam natin na nasa atin ang mga katotohanan. Matagal ko nang ginagawa ang trabahong ito, mula pa noong undergraduate at graduate student ako, siguro 2 dekada na. At ako ang pangunahing nagsasalaysay ng kwento natin. Tama ba? Sinusubukan kong pabulaanan ito, iniisip na mali ang impormasyon ng mga tao. Mali nga ang impormasyon nila. At napansin ko na sa kasamaang palad, hindi talaga ito tumutugon. Isa itong digmaan ng propaganda. Sa digmaan ng propaganda, hindi epektibo ang pagsasabing, hayaan mong dalhin kita sa kasaysayan ng mga Hudyo. Hayaan mong sabihin ko na talagang katutubo kami. Ipapaliwanag ko na hindi kami puti at ang genocide ay nilika matapos ang ikalawang digmaang pandigdig para sa layuning pampolitika. Mga tao, ito rin ay patunay sa napakabigat na sitwasyon na kinalalagyan natin. Napakaikli na ng attention span ng mga tao. Walang oras at ayaw makinig ng mga tao ngayon. Panahon ng mga slogan. 2 ang pananaw ko rito, pero dapat panatilihin ang katotohanan dahil mahalaga ito. Halimbawa, ang gawa ni Natasha Hasdorf, lubos ko itong iginagalang. Ginagawa niya ang trabaho ng, paglalantad ng katotohanan, ang katotohanan tungkol sa Judea-Samaria, ang katotohanan tungkol sa internasyonal na batas, at ang aplikasyon ng internasyonal na batas. Napakahalaga ng kanyang trabaho. Gayunpaman, para sa mga lumalaban sa digmaang ito ngayon, tulad ko, tulad ng maraming estudyante, mga estudyanteng Hudyo sa mga kolehiyo. Naupo sa mesa na may karatulang, ganito ang itsura ng isang Zionista, kaya napunta sa amin ang atensyon. Palagi naming ginagawa at sinasabi ito, lagi naming pinapakita at pinapatunayan ang karapatan ng Israel na umiral. Dapat na ring alisin yon, di ba? Itong idea na kailangan naming palaging pag-usapan ang pagiging lehitimo ng Israel. Bakit? Bakit? Sa tanong mo, lagi kong sinasabi na 2 ang pananaw ko rito. Mahalaga ang pagpapanatili ng katotohanan at pagdodokumento. Kailangan mong maintindihan na ito ay digmaan ng naratibo, ibig sabihin, propaganda ito. Siguro alam ko ito dahil galing ako sa dating Unyong Sobyet. Naranasan ng magulang ko ang anti-Zionismo ng Unyong Sobyet. Naintindihan nila at naamoy agad. Sabi ng nanay ko, dahil malaya ang lipunan ng mga Amerikano, hindi na-develop sa kanila ang pagiging mapagmatyag, kaya madali silang malinlang. Tuwing umaga, tumatanggap ng Pravda ang mga Sobyet at natutong magbasa sa pagitan ng mga linya. Isa itong magaspang, ngunit mapanuring paraan ng pag-iisip, sa totoo lang. Tama yan, talagang tama. At sa tingin ko, hindi. Ang nakakatuwang bagay ay walang kahit sinong Russian, Jewish, Soviet ang naloko ng mga paninirang puri at kasinungalingang ito. Hindi talaga sila naloko. Naiintindihan nila ng eksakto dahil namumuhay sila sa isang estadong puno ng propaganda. Iba talaga dito. Ang mga tao, lalo na ang mga batang Hudyo, ay madaling maging biktima ng mga ganitong kwento. Parang may 2 bahagi ang paglapit dito.
Ang una, kailangan mong turuan ang kabataan. Talagang kailangan. Ibigay sa kanila ang katotohanan, ang mga totoong impormasyon. Kailangan mong maintindihan na sa totoong labanan ng naratibo, kapag sinabi mong may karapatan ng Israel na umiral, napupunta ka sa depensiba. Hindi mo kailanman inilalagay ang focus sa kanila. Palagi kang nakatuon sa sarili mo. Sumulat ka na ng mahaba tungkol sa pagtatangkang ipagkaiba ang anti-Zionism at anti-Semitism kahit malinaw namang hindi ito totoo. Bakit mahirap para sa maraming Hudyo, lalo na sa media at akademya, maintindihan na iisa lang ang pinagbumulan ng dalawang bagay na iyon? Kung itinatanggi mo sa mga Hudyo ang mga karapatang hindi mo tinatanggihan sa iba na siyang anti-Zionism, ito ay malinaw na diskriminasyon. Bakit ganito? Alam mo, parang simple lang ito para sa akin, kaya ganun ko ito ipinaliwanag. Bakit napakahirap nitong maipakumbinsi sa mga tao? Sa tingin ko, mahirap itong maipakumbinsi sa mga tao kasi ang mga Amerikanong Hudyo ay isa lang ang modelo ng pagkaunawa sa pagkamuhi sa kanila, ang Holocaust. Sa tingin ko, tinatawag ito ni Joel Kellner na Sample of One. Sumulat siya ng sanaysay sa journal ng Source na tinawag na American Anti-Zionism at tinukoy niya ang tinatawag na Sample of One na problema. Kung saan karaniwang nauunawaan ng mga Amerikanong Hudyo ang anti-Semitismo sa perspektibo ng Holocaust. Sa Holocaust, tungkol ito sa pantrato sa kanila bilang iba, pagbibintang, pagtinging mababa ang kanilang lahi at paniniwalang Hudyo ang may kontrol sa mundo. Masama ang swastika at Heil Hitler, kaya handa silang kondenahin yon. Pero ang anti-Sionismo, iba ang anyo. Alam nating isa itong nagbabagong virus. Ayon kay Robert Wistrich, isang dakilang historiador ng anti-Semitismo, at binanggit din ni Rabbi Jonathan Sacks, isang napakakomplikadong uri ng galit ito. Kaya nitong magpalit ng anyo. Alam mo, gumawa ako ng balangkas ng 3 panahon at ito ang ibig sabihin. Ipaliwanag mo yan. Oo. Sa madaling salita, ang pagkamuhi sa mga Hudyo ay maari maunawaan bilang 3 magkakaibang panahon: anti-Judaismo, anti-Semitismo at anti-Sionismo. Kasama silang lahat sa proyekto ng paninira. Paano mo sisiraan ang isang grupo? Hindi naman nagbabago ang mga Hudyo, kundi ang moralidad ng lipunan. Kung ano ang itinuturing na tama na laging nagbabago. At palagi kaming inilalagay. Kami ay pinalalabas ng mga lumalabag sa moralidad. Kaya nung panahon ng anti-Judaismo, ang Hudyo ay inilalarawan bilang kontrabida, anti-Kristo, dahil ang Kristyanismo ang nangingibabaw sa moralidad noon. Nagbago ang moralidad ng mundo sa panahong post-enlightenment ng anti-Semitismo. Noon, ang moralidad ay nauunawaan batay sa agam ng lahi at ang pag-uuri ng tao ayon dito ay tinuturing na makabago kahit kakaiba pakinggan ngayon. Muling napunta ang Hudyo sa papel ng kontrabida sa pagkakataong ito bilang lumalabag sa kadalisayan ng lahi. Kinailangan pa ng matinding trahedya tulad ng Holocaust para magdulot ng moral na pagbabago. Pagkatapos ng Holocaust, lumitaw ang bagong moralidad at pagpapahalaga sa karapatang pantao. Paano nilalabag ang karapatang pantao? Sa genocide, apartheid, kolonyalismo. Iyan ang kinalalagyan ngayon ng mga Hudyo pagdating sa Israel. At ang dahilan kung bakit nahihirapan ang marami na tawagin ito ay dahil ang paraan ng pag-unawa sa antisemitismo ay parang pumipigil sa kanila. Dahil ang alam lang nila ay ang isang halimbawa na siyang ikalawang panahon, ang antisemitismo. Sasabihin nila, kung ang Hudyo ay inilalarawan na may malaking ilong o bilang peste o gagamba, alam naming iyon ay antisemitismo. Hindi nila alam ang gagawin kapag tinawag na demonyo ang Israel. Ano ang itinuturing na demonyo ngayon? Puting supremasya, rasismo, nazismo, pasismo, apartheid. Tungkulin natin bilang mga Hudyo na maunawaan na kailangan nating dumaan sa isang pagbabago ng pananaw sa paraan ng ating pag-unawa sa laban sa mga Hudyo. Nagawa mo ang mahalagang pagsusuri sa pinagmulang Soviet ng mga ideya, wika at taktika ng makabagong antisemitikong kampanyang lumalaganap sa akademya at iba pang lugar. Pwede mo bang ipaliwanag kung paano, 4 na dekada matapos bumagsak ang Berlin Wall, nanatiling buhay at lumakas pa ang pamanang Sobyet ng antisemitismo at anti-Zionismo? At alam mo, mas malawak pa itong tinatanggap ngayon kaysa noong dekada 1970 noong naganap ang kampanya ng mga Sobyet sa UN na ang Sionismo ay rasismo.
Alam mo, isang interesting na tanong yan. Gumagawa ko ngayon ng isang papel na sinusubukang eksaktong suriin ang tinanong mo kung ano ang nangyari nang na-export ito sa kanluran. Isa sa mga gusto kong simulan ay sabihin na noong bumagsak ang Soviet Union, bumagsak din ang mga tila multong bakas ng anti-Sionismo kasama nito. Ngayon, ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Ipinapakita nitong ginamit lang ito dahil kapaki-pakinabang. Maganda rin ang punto ni Isabella Toborovsky tungkol dito. Bakit ginugol ng mga Sobyet ang maraming oras, rekurso at lakas sa anti-Sionismo? Dahil nakinabang sila rito at paraan ito para ilihis ang issue. Paraan ito ng paglaban sa Amerikano at kanluran noong Cold War. Nang hindi na ito gumana, hindi na nila ito kinailangan. At halimbawa, bago ang kudeta, sinimula ni Gorbachev na subukang magkaroon ng muling pakikipaglapit sa Israel. Sinasabi nito na kahit sa huling bahagi ng Soviet Union, sinubukan pa ring ayusin ang relasyon sa Israel dahil hindi na ito epektibo para sa kanila. Hindi yan ang kwento sa kanluran. At ang nakakaintriga dito ay, sa aking pananaliksik na ginagawa ko ngayon, tinitingnan ko kung ano ang iniisip ng karaniwang mamamayang Sobyet tungkol sa anti-Zionismo, parehong Hudyo at hindi Hudyo. At ang nakakaintriga dito ay may kaugnayan sa sinabi ng aking ina. Para sa karaniwang mamamayang Sobyet, puro ideological na kalokohan ang galing sa Estado at hindi na nila ito iniintindi masyado. Hindi mo makikita ang isang mamamayang Sobyet na tumatakbo sa paligid na sumisigaw ng palayain ng Palestina habang hinahabol ang isang Hudyo. Hindi ito nangyari sa Unyong Sobyet. Wala silang ganito. Hindi ito naging isang marangal na layunin, pero sa kanluran, naging marangal na layunin ito. May kakaiba dito. Dito sa kanluran, nang dumating ito rito, hindi lang ito basta propaganda, naging tunay na paniniwala na ito. Ipinapaliwanag ko na mas delikado ito dito sa kanluran kaysa noong nasa Unyong Sobyet, dahil alam ng mga mamamayan ng Sobyet kung ano ang propaganda. Siyempre, may anti-Semite sa Unyong Sobyet at binugbog ang tatay ko. Tinawag na Kike ang kapatid ko, patawad sa salita, sa Unyong Sobyet. Karaniwan ito. Kilala ito bilang anti-Semitismo sa lansangan sa Unyong Sobyet. Walang mamamayan ng Unyong Sobyet na lantaran magsasabi na ang Israel ay isang Zionistang pasistang estado. Lahat yon ay gawa ng propaganda ng estado. Dito sa kanluran, may mga taong kusang loob, mga taong handang tumulong. Isa itong makatarungang layunin. Ngayon, naging gawa-gawang paniniwala na ito. Hindi naman ganoon sa Unyong Sobyet. Kaya bakit? Bakit ganoon? Ano ang nangyayari sa Amerika? At sa tingin ko, ito ay kwento ng perpektong timing talaga. Ganun lang, kasimple. Sa palagay ko, pumasok ang anti-Zionismo sa Estados Unidos noong dekada 60 at dekada 70. Noong mga dekada 60 at 70 sa Estados Unidos, ito ang panahon ng kilusan para sa karapatang sibil at ang kilusang laban sa digmaan. At madalas kong ginagamit ang paghahalintulad sa isang sniper. Alam mo, ang isang sniper ay mahusay na nagtutuon ng tingin sa target. Pero kung ano ang nasa labas ng target ay hindi gaanong nakatutok. Kaya nagsimulang sanayin ng mga Amerikano ang kanilang mata na hanapin ang rasismo, hanapin ang kawalang katarungan. At ang anti-Sionismo ay napasama lang sa larangan ng paningin na yon at diretsong napunta sa target na yon. Kaya ngayon iniisip ng mga tao na ang anti-Sionismo ay anti-rasismo dahil dumating ito sa panahong yon. Sa tingin ko, kailangan nating tugunan ito sa progresibong proyekto. Tiyak. Buon hanay ng mga nakalalasong teorya tulad ng critical na teorya ng lahi, intersectionalidad at kolonyalismong paninirahan, alam mo na. Na naging pamantayan na. Sa buong sistema ng edukasyon, hindi lang sa mga kolehiyo, kundi pati na rin sa K hanggang 12, nandoon din ang impluensya. Halagang produkto ito. Madalas itong pagtalunan ng mga Amerikano sa ibang konteksto. Pero ang anti-Zionismo at anti-Semitismo ay dahil tinatawag na ang mga Hudyo ay tinatawag na mga puting inaapi o ang mga Hudyo at Israeli ay tinatawag na mga puting nang aapi. Kasama na talaga yan sa buong taisipang yan, hindi ba? Sasabihin ko rin na isa sa mga, alam mo, balik tayo sa Soviet Union. Hindi sila magaling magpatakbo ng sarili nilang estado, pero tunay silang eksperto sa paggawa ng mga kwento at propaganda.
Pero isang bagay na talagang naintindihan nila ay na ang institusyon ng mas mataas na edukasyon, ang akademya, ay isang napakahalagang institusyon kung makokontrol mo ito dahil doon nangyayari ang paggawa ng kaalaman. Halimbawa, ayon kay Isabella Toborowski, tinatalakay niya ang larangan ng pseudoscience na tinawag nilang Zionology. Nilikha nila ang isang bagong larangan sa akademya, isang larangan ng pag-aaral. Ngayon, sa kanluran, ang mga universidad ay mga sentro ng paggawa ng kaalaman at talagang nakontrol sila ng anti-Zionismong ito. At gumagana sila sa maraming paraan na parang isang totalitaryong rehimen. Nabubuhay tayo sa malayang kanluraning mundo, pero sa loob ng universidad, mayroong ortodoksya. May ganito, hindi ka pwedeng sumalungat, hindi ka pwedeng magkaroon ng ibang pananaw. May cancel culture, di ba? Isa itong napakakakaibang phenomenon at doon talaga umuusbong at lumalago ang anti-Zionismo. Kaya isa pa yan sa bahagi ng palaisipan para maintindihan kung paano ito naging napaka-epektibo. Talagang nakuha nito ang isipan ng mga kabataan sa mga universidad. At ngayon, syempre, pati na rin sa K hanggang 12, nakuha na rin ito ang isipan ng mga kabataan. Sa nakalipas na kalahating siglo, gumugol ang mga Hudyo ng malaking yaman para sa pag-alala at pagtuturo tungkol sa Holocaust. Pero ang put sa mga Hudyo ay hindi lang nanatili sa edukadong kanluran, kundi lalo pa itong lumala ng higit kaysa dati sa naaabot ng alaala ng tao. Kaya ang tanong, ano bang nagawa nating mali sa paraan ng paggunita sa Holocaust na tila hindi naman talaga ito naging epektibo sa pagpigil ng antisemitismo na siyang nasa pinakapuso ng Holocaust? Sa totoo lang, nagsulat ako ng isang artikulo tungkol dito. Talagang naniniwala ako na mali ang karaan ng pagtuturo natin tungkol sa Holocaust. Ginawa natin itong pangkalahatang usapin. At naiintindihan ko, sa isang banda, naiintindihan ko kung bakit ginagawa ito dahil gusto ng Hudyo na matanggap siya. Gusto ng Hudyo na ang kanilang kwento ay maunawaan at tanggapin ng mas malawak na lipunan. Kaya sinasabi nila, sige, ang kwento ng Holocaust ay kwento ng hindi pagtanggap, pagkamuhi at diskriminasyon, mga pangkalahatang kategorya. Hindi yon ang tunay na kwento ng Holocaust at hindi rin ito nagsimula noong 1933 sa pag-angat ni Hitler. Alam mo, kapag tinitingnan ko ang edukasyon tungkol sa Holocaust at kung paano ito tinuturo sa mga paaralan, nung lumalaki ako, wala akong ideya na bago ang Holocaust, mayroong mahabang kasaysayan ng antisemitismo sa Europa, di ba? Na posible pala yon. Nangyari ito mismo sa Europa dahil sa matabang lupa para dito. Libu-libong taon ng pagkamuhi sa mga Hudyo. Ang isa pang issue ay na ang panganib ng pag-universalize ng Holocaust ay ngayon umabot na tayo sa puntong si Anne Frank ay naging isang simbolo. Si ay nagsusuot, hindi ko alam kung nakita mo na ito. Nilalagyan ng mga tao ng kefya si Anne Frank, kaya nagkakaroon tayo ng Holocaust distortion at Holocaust inversion. Sa maraming paraan, tayo ang lumikha nito sa pamamagitan ng pag-universalize sa pagsasabing, heto, pwede mong gamitin ang naratibong ito. Ang naratibo ng Holocaust ay maaring i-apply sa kahit sino, pero hindi pwede. Ito ay particular at tayo ay particular na mga tao. Mayroong pagtutol doon. Yan ang una. Isa pang problema na nakikita ko sa larangan ng edukasyon ay tinuturo natin na masama ang kapangyarihan, na dapat hatiin ang mundo sa makapangyarihan at walang kapangyarihan, ng aapi laban sa inaapi. Ang mga Nazi ang makapangyarihan at ang mga Hudyo ay walang kapangyarihan, ngunit sa huli ang mga makapangyarihan din ang magpabagsak sa nazismo. Kaya, kailangan din nating bawiin ang kabutihan ng kapangyarihan. May kabutihan sa kapangyarihan. Ang Israel ay isang halimbawa ng isang makapangyariang estado na ethical din. Sa tingin ko totoo yan. Sa palagay ko, ang pagnanais na gawing pangkalahatan ay isang kapuri-puring hangarin. Paano tayo matututo para maitama ang kawalang katarungan? Pero ang takot, gaya ng sinabi sa akin ng isang eskular noon, na ang Holocaust ay maiwang nakahiwalay sa kasaysayan. At ang takot na baka hindi na ito makaapekto sa ano paman ang nagdala sa atin sa ganitong sitwasyon. Kung saan ito ay ibinalik laban sa mga Hudyo na isang klasikong tema ng antisemitismo na akusahan ang mga Hudyo ng mga bagay na gustong gawin sa kanila ng mga antisemitiko.
Oo, at idagdag ko pa, isa pang bagay na naisip ko habang nag-uusap tayo ngayon, at matagal ko na ring iniisip ito, ay kung paano natin ipinapakita ang kwento ng Holocaust sa ating mga kabataan. Madalas tayong nadadala ng mga nakaligtas. Pakisuyo, naunawaan ninyo. Mataas ang aking paggalang at naniniwala akong mahalaga sila. Ang aking lolo ay nakaligtas sa Holocaust. Pero kung titingnan mo ang takbo, ang kwento na karaniwang ipinapakita sa mga estudyante, ito ay ipinanganak ako noong ganitong taon at pagkatapos ay natagpuan ko ang sarili ko sa isang ghetto. At ang buong pamilya ko, ito ang nangyari sa buong pamilya ko. Sige, pero anong talagang kulang? At kapag kausap ko ang sarili kong mga estudyante at ang anak ko, nakakagaling lang sa isang Holocaust program sa kanilang paaralan, ang tanong ko ay, pero paano napunta si Ginoong Soanso sa Babiar? O paano naman sila napunta sa Sabibor? Iyan ang mahalagang bahagi na nawawala, ang mga taktika ng demonisasyon. Dahil yan mismo, nasa siklo tayo ng demonisasyon na yon sa panahon ng anti-Zionismo. Sa pagtuturo natin ng Holocaust, tila nalalampasan ang pinakamahalagang bahagi. Nagkaroon siya ng kapangyarihan noong 1933 at ang sistematikong pagpatay sa mga Hudyo ay nagsimula lang noong 1941. Anong nangyari sa 8 taon? Ang kulang ay malalim na pag-unawa kung paano dinidemonyo ng mga tao ang ibang grupo, lalo na ang mga Hudyo. Iyan din ang kulang sa paraan ng pagtuturo natin tungkol sa Holocaust. Madalas nating ikinukwento ang mga ito dahil puno ang mga ito ng damdamin. At syempre, epektibo naman ito. Hindi mo pwedeng pilitin ang isang Holocaust survivor na magsalita o isulat ang kwento nila para sa kanila. Siyempre, Dito pumapasok ang mahalagang tungkulin ng mga guro na bigyan ng pag-unawa ang mga estudyante tungkol sa demonisasyon. Dahil sa aking balangkas ng 3 yugto, maging ito man ay anti-Judaismo, anti-Semitismo o anti-Zionismo, ang nag-uugnay sa tatlo ay ang pagkamuhi sa mga Hudiyo ay isang proyekto ng demonisasyon. Sa madaling salita, kinukuha mo ang anumang itinuturing na moral at sinasabing nilalabag yon ng Hudyo. Yan ang punto. At ang mga paninirang puri, bawat panahon ay may kanya-kanyang partikular na paninirang ginagamit para siraan ang mga Hudyo. Sila talaga ang nagsisilbing paraan ng demonisasyon. Ito ay nagbubukas ng mahalagang tanong na walang madaling sagot. paano natin naharapin ang usapin ng edukasyon tungkol sa Holocaust? Malinaw na nabigo tayo bilang komunidad at sa tingin ko malaki ang ating pagkabigo dahil sa pag-universalize nito. Alam mo, ayaw mo namang bawasan ang atensyon at resources sa paggunita ng Holocaust. Pero alam mo, kung mali ang ginagawa natin, paano natin babaguhin ang direksyon para magawa ito ng tama? Lalo na pagkatapos ng ikapito ng Oktubre, kung saan, alam mo, kung halos doon nakatuon ang pansin. Ibig kong sabihin, halos doon lang ang alam ng mga hindi Hudyo tungkol dito. Ang alam ng mga hindi Hudyo tungkol sa mga Hudyo ay halos nakasentro lang sa Holocaust. Kaya hindi sila handang maunawaan ang koneksyon ng PUT sa mga Hudyo noon at ng PUT sa mga Hudyo ngayon. Napakahalaga ng tanong na ito. Isang taon na ang nakalipas, kasama ako sa isang panel tungkol sa Anne Frank exhibit sa Center for Jewish History sa New York. At isa sa mga panelista ay sobrang excited at sinabi niya, alam mo, ang diary ni Anne Frank ay naisalin na sa mahigit 70 na wika. Sabi ng panelista, ang ganda na isang batang babae sa Thailand ay pwedeng mabasa ang kwento ni Anne Frank. Pero tumutol ako. Sabi ko, bakit? Bakit dapat ang tanging makilala ng taong ito sa Thailand ay kwento ng isang Hudyong namatay? Ito nga ang ideya ni Dara Horn sa maraming paraan, di ba? Mahilig ang mga tao sa mga patay na Hudyo. Oo. Bakit hindi natututo ang taong ito sa Thailand tungkol kay Bar Kokhba? Kaya medyo nakakaintriga rin yun. At gusto ko ring pag-isipan kung bakit iyon lang ang tanging pananaw o kwento na meron ang hindi Hudyo tungkol sa Hudyo, di ba? Siyempre, mahalaga rin na sa kultura ngayon, ang pagiging biktima ay parang nagbibigay ng halaga na baka wala nun. Lahat gustong maging biktima, lahat gusto yon. At sa tingin ko, pinanghahawawakan yun ng mga Hudyo. Gaya ng alam mo, may mga Hudyo na tumutugon sa diskriminasyon laban sa kanila na nagmumula sa mga mapanirang teoryang kaliwa na nabanggit natin kanina. Tulad ng DEI, sa pamamagitan ng pagsasabi na, hindi ba pwede kaming maisama dyan? Pero syempre, hindi naman yun gumagana.
Hindi talaga gumagana yon. Palagi akong tumututol at sinasabi na kung sa tingin mo ang sagot ay maisama kami sa DI, nagkakamali ka. Ito ang problema. Ang antisemitismo o galit sa mga Hudyo ay isang babalak. Ang problema ay hindi ang pagsama o hindi pagsama ng mga Hudyo sa DI, kundi ang mismong balangkas ng DI. Ito ay ipinapakita ng antisemitismo. Ganyan ang nangyayari sa mga sibilisasyon, hindi lang ito ideya ko. Ang antisemitismo ay nagsisilbing alarma na ang mismong sibilisasyon ang may sakit. Oo, may sakit ito. Hindi ako tutol sa edukasyon tungkol sa Holocaust, pero tinanong mo, paano natin ito gagawin ng tama? Ang ibig kong sabihin, pwede kong sabihin kung ano ang hindi dapat gawin. Pero sa tingin ko, ang mahalaga ay wag natin itong ituring na isang natatanging pangyayari na may simula at katapusan. Hindi, bahagi ito ng mas malawak na kwento ng mga Hudyo. Kung ang mga Hudyo ay binabase lang sa Holocaust. Halimbawa, tinatawag ng mga nagsasalita ng Yiddish ang Holocaust na Hurban. Ang Hurban ay pagkawasak. Bakit nila ginamit ang salitang iyon? Dahil tinutukoy nila ang unang Hurban, ang pagkawasak ng ikalawang templo. Para sa mga Hudyo, sa paraan ng kanilang pag-alala sa trauma, hindi sila nakatuon lang sa Holocaust. Tinitingnan nila ang tinututulan ni Salo Baron na malungkot na salaysay ng kasaysayan ng mga Hudyo. Sa maraming paraan, malungkot talaga ang kwentong ito. Gusto ko ring tutulan ang sinabi mo, pero baka mali lang pagkakaintindi ko. Oo, tama ka. May benepisyo sa pagiging biktima. Pero sa totoo lang, iniisip ko na isa sa mga dahilan kung bakit maraming naiinis sa mga Hudyo ay dahil hindi lang kami basta-basta nabubuhay. Umunlad kami. Siyempre. Hindi kami nagpapakalunod sa pagiging biktima namin. Para sa akin, masama yon. Ganyan ang Israel. Hindi ito nagpapakalunod sa pagiging biktima, kundi pinapahalagahan ng tagumpay. Mahirap yon dahil siguro hindi pa handa ang mundo. May estudyante ako noon na nagsabing hindi pa handa ang mundo para sa Israel. Tinanong ko siya, anong ibig mong sabihin? Bakit hindi pa handa ang mundo para sa Israel? Sinabi ng estudyante na mahal ng mundo ang mga biktima, pero nilalampasan ito ng Israel dahil ayaw nitong maging biktima. Sa tingin ko, matalino ang obserbasyong yon. Palagi akong tinatanong ng mga estudyante ko kung bakit may antisemitismo o bakit kinamumuhian ang mga Hudyo. Sa tingin ko, isa yon sa mga dahilan. Alam mo kasing simple lang nito, alam mo, ang mga Hudyo, kami ay isang bukod na sambayanan. Ang Am Kadosh ay tinutukoy bilang banal, ngunit ang Kadosh ay nangangahulugan ding hiwalay, tama? Havdalat, maghiwalay. Isa kaming bukod na sambayanan. Hindi kami dapat sukatin sa mga pamantayang angkop sa ibang minorya. Pagdating sa Israel, gusto namin tratuhin kami tulad ng lahat ng ibang bansa, pero iba kaming sambayanan. Baka hindi pa handa ang mundo, at mas pinipili nitong manatiling biktima ngayon. Paano epektibong tututol ang mga magulang at estudyanteng Hudyo sa paniniwalang rasista ang Zionismo at Israel ay bansa ng mga maputing mapang-api? Alam mo, ayos lang na tingnan natin ang mga isyong ito mula sa malayo, kumbaga parang mula sa taas. Para sa mga batang pumapasok at kanilang magulang, araw-araw itong pakikibaka para mabuhay. At paano mo harapin ang mga guro o ibang estudyante na, alam mo na, parang ginagawa ng normal ang mga ganitong paniniwala? Alam mo, Jonathan, linggo-linggo akong tinatawagan ng mga magulang na nagmamakaawa. Nakausapin ko ang kanilang mga anak na lumayo dahil sa anti-Zionism. Pwede mo bang kausapin ang anak kong babae? Pwede mo bang kausapin ang anak kong lalaki? At syempre, handa naman akong gawin yon. Alam mo, kapag naalala ko ang nakaraan, iniisip ko kung bakit ako ganito at paano ko nakuha ang mga ideya ko. Kailangan kong sabihin na hindi tama na umasa lang sa paaralan para magturo. Bilang magulang, malaki rin ang kapangyarihan natin. Iniisip ko ang sarili ko noon, gusto kong magbahagi ng isang kwento. Nang bagong dating kami mula sa Soviet Union papuntang Amerika, lumipat kami sa Los Angeles. Madalas akong sumama sa nanay ko sa supermarket dahil akala ko noon parang Disneyland ito, daming pasilyo ng iba't ibang produkto. At naalala ko ang isang araw na yon. Nasa checkout kami noon at sinabi ng lalaking cashier kay nanay, may accent ka. Saan ka galing? Sabi niya, Ukraine. Sabi ng lalaki, Ukrainian ka.
Sabi niya, hindi, Hudyo ako. Naalala ko, sobrang nahihiya ako kay nanay noon. Sabi ko sa isip, Nay, hindi naman yun ang tanong. Relihiyon mo yon. Bakit mo sinasabi na Hudyo ka? Naalala ko, napaatras ako. Pauwi kami. Tinatry kong ipaliwanag kay nanay. Nay, dito sa Amerika. Sabi niya, hindi, Nayalect. Ang pagiging Hudyo ay bansa at lahi natin. Unang beses ko itong napag-usapan, mga 8 o 9 na taon pa lang ako. Talagang tumatak yan sa akin. Parang, sige, ikinuwento niya sa akin ang kasaysayan ng mga Hudyo. Mahilig magbasa ang mga Soviet na Hudyo ng Judiyong Aleman na manunulat na si Leon Feuchtwanger. Siyempre, oo. Nagsimula siyang magbasa ng malakas ng mga kwento at nobelang sinulat niya sa akin. Karamihan sa mga ito ay historical fiction na naganap sa sinaunang Judea. Tama ang kanyang Josephus Trilogy, oo. Tama. Doon ko nalaman na ang mga Hudyo ay mula sa Judea. Natutunan ko ito sa aking ina, hindi sa paaralan. Hindi ko yon natutunan sa sinagoga, hindi ko yon natutunan sa universidad. Natutunan ko yon mula sa aking ina. At kaya ko ay binabahagi ang kwentong ito ay dahil napakalaki ng kapangyarihan ng mga magulang na kausapin ang kanilang mga anak. Totoong-totoo yon. Pero ibig sabihin din nun, kailangan nilang malaman ang kanilang sariling kwento. At sasabihin ko sa iyo ang isang bagay, Jonathan. Sa trabaho ko kasama ang mga estudyante, isa sa pinakamalaking pagtutol na natatanggap ko mula sa mga adult na estudyante. Dahil nagtuturo ako sa mga matatanda at pati na rin sa mga mas batang estudyante sa high school, ay kapag tinanong ko ito, isang napakasimpleng tanong. Tinanong ko, saan galing ang mga Hudyo? Kadalasan sinasabi ng mga Amerikanong Hudyo na kahit saan. Karaniwan, mga hindi Hudyo, lalo na Kristiyano, ang sumasagot ng Jerusalem o Sion sa Israel. Alam nila. Alam din ng mga Rusong Hudyo. Alam din ito ng mga Hudyo sa gitnang silangan. Pero parang tumatangi ang mga Amerikanong Hudyo, kaya dapat nating ipaalala na hindi lang tayo isang relihiyon, isa rin tayong etno-relihiyon. Mahalaga ito dahil ang anti-Zionismo ay atake sa ating pambansang pinagmulan. Kaya hindi natin ito napapansin. Hindi ito napansin ng mga Amerikanong Hudyo dahil sa ilang dahilan. Una, mas tiningnan nila ang sarili bilang relihiyosong minorya at hindi bahagi ng isang etnisidad. Pero ano na ba, inuulit ko, ano ang anti-Zionismo? Isa itong pag-atake sa ating pambansang pinagmulan. Kaya sa tanong mo, ano ang magagawa ng mga magulang? Huwag mong ipagkatiwala ang edukasyon ng iyong anak sa iba o kahit saan. Ikaw mismo ang pinagmumulan ng kanilang edukasyon. Dapat ikaw ang maging pangunahing pinagmumulan ng kanilang edukasyon. Kaya, ganun lang kasimple. Pero kailangan mo ring mag-aral. Oo, alam mo, ang problema ay ang mga Amerikanong Hudyo, lalo na ang mga sumunod na henerasyon matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, at ang mga kasalukuyang Hudyo, marahil sila ang pinaka hindi marunong sa Hudaismo sa kasaysayan ng mga Hudyo. Kaya alam mo, kailangan nating turuan ng lahat, hindi lang mga bata. Dahil madalas na walang magawa ang mga magulang para itama ang mga pagkakamaling ito. O kaya naman ay pinapalakas pa nila, alam mo, ang mga antisemitiko at antisionistang pananaw. Tama o. Sa pagtuturo ko sa matatanda, marami akong nakikilala na talagang kulang sa impormasyon at hindi alam. Kaya alam mo, parang bumabalik tayo sa simula ng usapan. Pwede ba itong itama gamit ang impormasyon? Sa palagay ko, syempre, hindi sa mapanlabang grupo. Para sa mga tunay na interesado, naglalaan ka ng oras para ibigay ang totoong kasaysayan at kaalaman. Oo, dahil nabanggit mo ang isang mapanlabang grupo, mapupunta ako sa susunod kong tanong. Ang tanong ay, paano natin dapat tingnan ang mga Hudyo na anti-Zionist kung sila man ay naglalayong siraan ng Israel at direktang tumutulong sa mga kaaway nito o yung mga naniniwala na ang pagbibigay halaga o muling pagbuhay sa bundismo ay isang lehitimong anyo ng pagkakakilanlan ng mga Hudyo o kahit isang posibleng daan tungo sa seguridad ng mga Hudyo? Alam mo, paano natin haharapin ang ganitong particular na hamon na malinaw na lumalaki, lalo na dahil sila ang mga Hudyo na nabibigyan ng plataforma ng mainstream media? Oo, ibig kong sabihin ginagamit talaga sila, lubos na ginagamit ng mga anti-Zionist na mga taong galit sa mga Hudyo ngayon. Madalas kong tanungin ang sarili ko, ito ba ay taktika para mabuhay? Gusto lang ba nila ng pwesto? O naniniwala talaga sila dito? At sa totoo lang, naniniwala talaga ako na talagang pinaniniwalaan nila ito. Ang nanay ko, alam mo, palagi ko siyang nababanggit pero talagang napakahalaga niya sa buhay ko.
Sabi niya sa akin, sa Soviet Union, ang mga Hudyo na ito ay mga careerist, kaya kinailangan nilang ipagbili ang Israel para sa kanilang karera. Hindi naman talaga nila pinaniniwalaan yon, pero ginawa nila para sa kanilang mga karera. Sabi ko, Nay, tingin ko hindi ito ang nangyayari dito. Ang trahedya sa kanluran ay dahil hindi nila alam ang sarili nilang kasaysayan, kaya niyakap nila ang adikain ng anti-Zionismo at iniisip na ginagawa nila ito bilang mga Hudyo. Oo, hindi natin dapat ilahat, pero sigurado ako na ang mga tulad ni Peter Beinart, isa siyang oportunista. Pero lahat ng, alam mo na, lahat ng mga kabataang ito sa mga kolehiyo na sumisigaw, at pati na rin ang mga batang Hudyo na sumisigaw ng Free Palestine, at ang kanilang mga propesor na Hudyo, sila ay mga tunay na naniniwala. Sa palagay ko, sila rin ay tunay na naniniwala. At yon ang trahedya dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kamakailan may isang ina na lumapit sa akin para kausapin ang kanyang anak tungkol sa isang issue. Mayroon ding pressure mula sa lipunan na lahat ng kaibigan niya ay bahagi nito. Naniniwala sila na ang Israel ay isang makasalanan, ipinanganak sa kasalanan, isang kolonyal na mananakop, kolonyal na rasistang estado. At alam mo, kapag bata ka pa, gusto mo lang makibagay. Gusto ko lang sabihin sa mga tagapakinig at manonood na hindi ito dapat maging dahilan ng panghihina ng loob o pag-aatubili. Kung ang mga Hudyo ay nakikilahok dito, ibig sabihin ay may kaanting pagiging lehitimo ito. Halimbawa, karamihan sa mga Hudyo sa Amerika ang hindi nag-oobserba ng Shabbat. Karamihan ng lalaking Hudyo sa Amerika ay hindi nagsusuot ng kipa, tama? Alam naman natin yan. Alam nila na kung pupunta ka at atakihin ng isang Hudyo, tatanggalin mo ang kanyang kipa at duduraan ito. May intindihan mo yon. Iyon ay antisemitismo. Kahit karamihan sa mga Hudyo sa Amerika, lalo na ang mga lalaki, ay hindi nagsusuot ng kipa. Kaya kahit may ilan ka, kakaunti lang talaga sila pero sobrang ingay nila. Ang mga anti-Zionist na Hudyo ay hindi dapat ituring na iba sa mga Hudyo na nagsasabing hindi gaanong mahalaga sa akin ang Torah. Pero kung lalapastanganin mo ang Torah, ito ay antisemitismo. Tama, pero itinatanong din ito kung gaano kalawak ang saklaw ng komunidad ng mga Hudyo. Sa tingin ko, napag-usapan natin ng kaunti kung paano pumapalya ang mga pangunahing organisasyong Hudyo sa isyu ng antisemitismo. Marami sa kanila, alam mo, ayaw talagang ihiwalay ang mga anti-Zionist mula sa komunidad ng mga Hudyo o mga plataporma ng komunidad. Pero ang sagot ko dyan ay, kung ang mga Hudyo ay walang pinaninindigan, alam mo, wala talagang saysay. Wala silang pinaninindigan. Naintindihan ko, pero alam mo, based rin sa karanasan ko, ang mga malalaking organisasyon ng mga Hudyo ay nagbibigay ng malaking espasyo para sa mga anti-Zionist na Hudyo, pero hindi nila isinama ang mga matatag at walang pag-aalinlangang Zionist. Totoo yan. Totoo yan. Lahat ng kanilang pagiging inklusibo at pagpaparaya. Halimbawa, personal kong tinutukoy ang lupa bilang Judea at Samaria. Doon pa lang, hindi na ako sang-ayon sa tono nila. Ay mali ang tono ko. Pero kahit anti-Zionista ang isang Hudyo na sumisigaw ng palayain ang Palestine o tapusin ang okupasyon, parang bahagi pa rin siya ng malaking samahan. O, ganun din ang karanasan ko. At syempre, bahagi yan ng style guide namin sa JNS. Pero ilalagay muna natin yan sa ibang usapan. Umiral na yon ang matinding antisemitismo sa kanan at kaliwa. Posible bang ihiwalay ang laban mula sa politika sa panahon na maraming mga opisyal ang nakikisangkot? O ang lumipat sa anti-sionismo kapag tila ang base ng Democratic Party ay nakuha na ng mga anti-sionista? Oo. Alam mo, si Ruth Wise ay gumawa ng isang napakahalagang artikulo noon, kung saan isinulat niya na ang antisemitismo ay laging politikal. At sang-ayon ako sa kanya sa ganong aspeto. Sa tingin ko na, ang likas na katanghian ng antisemitismo ay palaging ginagamit ito ng mga politikal na tao bilang sandata at nagiging paraan para gawing mapagbubuntunan ng sisi ang mga Hudyo, itaboy sila, purgahin sila, at syempre, ang huling hakbang, lipulin ang mga Hudyo. Ang nangyayari sa kaliwat kanan ay tinatawag nating horseshoe theory. Pero isantabi muna natin yan sandali. Ang nangyari sa kaliwa ay nagsimula ito sa unahan, sa gilid. Naalala ko ito, parang taong 2010 yata yon. At walang tumutol dito. Wala ni isa sa Democratic Party. At ang nangyayari, ang nasa gilid ay nagiging sentro na.
Iyan talagang nangyayari sa kasamaang palad sa kanan ngayon dahil meron tayong mga maiingay na tinig sa laylayan. At kailangan silang disiplinahin, kailangan silang tawagin sa kanilang mali, hindi ng kaliwa, kundi ng kanan. Dapat tawagin sila ng mga politiko sa kanan, hindi lang ng thought leader, mamamahayag, o ni Pangulong Trump na sinabing walang puwang ang anti-Semitismo sa kanyang partido. Hindi lang siya dapat nagsasabi nito. Hindi, magaling ang ginagawa ni Marco Rubio dyan. Pero si J.D. Vance ay hindi. Oh, yung pagiging neutral niya sa publiko, lalo na sa debate ni na Ben Shapiro at Tucker Carlson sa Turning Point. Noong Disyembre sa USA, pakiramdam ko naging mahalagang sandali yon. Kahit may simpatya kami at gusto namin siya, kailangan pa rin naming tingnan siya. Tama. Ang katotohanan na, pakinggan mo, hindi ako nagugulat na bumalik ang anti-Semitismo. Ang nakakagulat sa akin, Jonathan, ay ang anti-Zionismo na dating nasa kaliwa ay lumipat na rin sa kanan. Hindi ko kailanman naisip na ang isang taong makakanan ay biglang magsasalita, gagamit ng mga puntong tungkol sa henosidyo, sa mapanirang paratang ng henosidyo. Para sa akin, isa itong napaka-interesanteng phenomenon na pag-aralan at unawain. Sa tingin ko, si James Lindsay ay maraming magagandang nagawa tungkol dyan. Pinag-uusapan niya ang tungkol sa mga grievance narrative at sinasabi niyang ang mga grievance narrative na may ideya ng pagiging biktima ay talagang hindi nakabubuti. At sa tingin ko, sa kasamaang palad, marami sa kanan ang nahulog din sa kaunting ganyang salaysay ng hinanakit at pagiging biktima. Kapag nagsimula kang makita ang sarili mo bilang biktima, hahanapin mo kung sino ang nang-aapi sa'yo. Tama, at ang mga Hudyo ang laging nagiging madaling sisihin. Sa kasamaang palad. Paano natin may papasa sa mga kabataang Hudyo na karamihan ay asimilado na at kulang sa kaalaman tungkol sa pagiging Hudyo, pati na rin ang kanilang mga magulang, ang ideya na mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan nila ang Sionismo, kung marami sa kanilang buhay ang nagtutulak sa kanilang maniwala na lahat ng sektaryang pagkakakilanlan, maliban sa may kaugnayan sa mga taong may kulay, ay likas na rasista. Paano natin ito malalampasan? Dati, nasa kaliwa lang ito ng politika, pero ngayon, pati ka na nakikita na rin natin. Ang pag-iwas na ito sa pag-unawa na ang Israel, ang lupain ng Israel, ay mahalagang bahagi ng pagiging Hudyo. Napakagandang tanong. Sa katunayan, gumawa ako ng isang buong artikulo tungkol dito para sa Jewish Journal. Nagsulat ako tungkol dito para sa JNS ilang taon na ang nakalipas. Itinuturo ko ito. Isa sa malaking problema sa edukasyong Hudyo ay tinitingnan natin ang Sionismo bilang kilusang pampulitika, gayong mahalaga ito sa pagkakakilanlan ng mga Hudyo. Madalas kong tanungin ng mga estudyante ko kung ano ang Sionismo at ito kadalasan ang sagot nila. Ang Sionismo ay paniniwalang may karapatan ng mga Hudyo sa lupain ng Israel. Baka iniisip mong hindi naman masama yon. Pero ang balik kong tanong sa mga estudyante ay, pero bakit? Umiral naman ang Israel, kaya bakit kailangan pa nating paulit-ulit sabihin ang paniniwala sa ideyang iyon? Hindi mo na kailangang ulitin, naniniwala akong umiiral si Naya. Umiiral siya, di ba? Umiiral na ang Israel. Kaya ang tungkulin natin sa edukasyong Hudyo bilang mga magulang at sa mga paaralan ay lumayo sa pagtingin sa Sionismo bilang isang politikal na kilusan lamang at ituring ito bilang pagpapahayag ng pagkakakilanlang Hudyo. Ganun ko naintindihan ang Zionismo mula sa aking mga magulang. Ganyan din ang tingin ng maraming Hudyo na nagsasalita ng Ruso. Isang pagpapahayag ng pagkakakilanlan ng Hudyo. Paano nga ba? Ito ay kay Rab Soloveitchik. Para sa kanya, tatsulok ang pagkakakilanlan ng mga Hudyo. 3 punto. Sambayan ng Israel, lupa ng Israel, Torah ng Israel. Sinasaklaw ng Zionismo ang tatlong ito bilang iisa. Kaya iyon talaga ang tungkulin natin, na lumayo sa pagtingin sa Zionismo bilang isang pampulitikang kilusan at ituro sa ating mga anak na sila ay isang bayan na nagmula sila sa lupa ng Israel. Alam mo, simple lang naman ito. Parang ano ba mahirap doon? Mahirap talaga dahil maraming Hudyo ang gustong mapabilang. Gusto rin nating makiangkop at hindi maging iba. Gusto nating maging Amerikano. Lagi akong tinatanong ng estudyante, kung Hudyo kami, bawal na ba kaming maging Amerikano? Siyempre pwede, pero kilalanin mo ang pinagmulan mo at bayan mo.
Hindi lang ito tungkol sa relihiyon. Nagmula tayo sa isang sinaunang bayan at sibilisasyon sa Israel. Ang ating pinagmulan bilang bayan ay nakaugnay sa lupain ng Israel. Ang Sionismo ay pagpapahayag ng ating pagkakakilanlang Hudyo. Dapat ituro yan sa mga paaralan. Magandang punto at paraan para tapusin ang usapan. Salamat Naya sa pagsama ngayon. Paano masusubaybayan ng ating mga tagapanood ang iyong mga ginagawa? Salamat. Oo, maaari ninyo akong sundan sa X o Twitter bilang Lechnaya at sa Instagram. May sarili rin akong palabas na don't know much about. Kakausap ko lang si Dr. Judea Pearl at ilalabas na yon. At ang susunod kong panauhin ay si Ben Cohen mula sa FDD. Pag-uusapan namin ang anti-Zionist na pagkontrol sa United Nations. Eyo, salamat Ben, kolumnista ng JNS. Inanyayahan ko kayong subukan ang podcast ni Naya. Salamat sa aming mga tagapakinig. Huwag kalimutan tumutok araw-araw sa Jonathan Tobin Daily Edition. Mapapakinggan saan man kayo nakikinig ng podcast. At kung nakikinig man kayo sa amin sa isa sa mga platform na yon o nanonood ng live sa Facebook o X o sa JNS YouTube channel, paki-like at mag-subscribe sa JNS. I-click ang kampana para sa mga abiso at bigyan kami ng magagandang review. Mangyaring sumulat sa amin sa Think Twice sa jns.org at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig o nanonood ng palabas at kung ano ang inyong opinyon tungkol dito. Tandaan, magbasa at mag-isip para sa sarili mo. At magkikita tayo muli sa susunod na linggo.